Isang mayabong na araw, SLP implementers! Kung napanood ninyo sa naunang video, ang dalawa sa major activities na nakapaloob sa social preparation stage, tatalakayin naman sa learning video na ito ang pagsasagawa ng basic capability building activities at project proposal preparation. Ang ating mga MD participants, MAPA Individual Enterprise Owner o SLP Associations man ay sasailalim sa Micro Enterprise Development Training o MEDT1. Layunin ng MEDT1 na maintindihan ng ating MD participants ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsisimula ng negosyo. Ito ay isasagawa ng program implementer 3 days pagkatapos ng SLPA formation. Ang module na ito ay nahahati sa 3 topic. Ang Session 1 ay pinamagatang Revisiting the Livelihood Activities of Our Community and Building Blocks of Livelihood. Tatalakayin dito ang mga karaniwang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao sa isang komunidad, mga salik, at mga uri ng yaman o assets na nakakaimpluwensya at nakakaapekto sa mga pinagkukunan ng kabuhayan. Ilalahad din dito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na business owner. Ang session 2 naman ay tungkol sa threats to a sustainable livelihood activity and strategies to mitigate the effects of threats to livelihood. Dito ay matututunan ng mga MD participants kung paano tukuyin ang mga posibleng panganib o banta na maaaring makaapekto sa iba't ibang yaman na ginagamit sa kabuhayan. Nakapaloob din dito ang iba't ibang paraan, hakbang at estratehiya upang maging matatag at hindi basta-basta magigiba ang kabuhayan lalo na sa harap ng mga krisis. At ang panghuling session naman ay ang Basic Business Management. Layunin ng session na ito na matutunan ang mga pangunahing kaalaman at ideya tungkol sa kung paano patakbuhin at pamahalaan ang isang negosyo. Samantala, sasailalim naman ang ating EF participants sa Basic Employment Skills Training o BEST1. Ito ay isasagawa ng Program Implementer 3 days pagkatapos i-administer ang LSAF. Mayroong 2 sessions na nakapaloob sa BEST1. Ang unang session ay tungkol sa Basic Preparation for Employment or Getting a Job. At ang ikalawang session naman ay ang Effective Resume and Cover Letter Writing. Sa mga sessions na ito, bibigyan ng gabay ang mga EF participants kung paano gumawa ng resume na naglalaman ng kanilang kasanayan, karanasan sa trabaho at educational background. Bukod dito, matututunan rin nila ang tamang asal ng isang empleyado at wastong pag-uugali. Magtatapos ang training sa isang mock interview kung saan sila ay sasanayin na magkaroon ng kumpiyansa sa pagsagot sa job interview. Tandaan, bago magsimula sa MEDT1 at BEST1, kinakailangan munang isagawa ng mga program implementers ang pre-learning assessment upang malaman ang antas ng kaalaman at kasanayan ng mga kalahok. Sa ganitong paraan, maaaring iakma ang mga aralin batay sa kanilang antas at pangangailangan. Ang resulta ng pretest ay magsisilbering baseline na maaaring gamitin upang ihambing sa resulta ng post-test. Sa pamamagitan nito, masusukat ang pag-unlad ng kalahok matapos ang pagsasanay. Pagkatapos ng pretest, maaari nang isagawa ang pagsasanay. Ang MEDT1 at BEST1 modules ang inyong magiging gabay sa pagsasagawa nito. Kung sakaling ang ating mga program implementers ay hindi sapat ang kakayahan upang maging subject matter expert o SME, maaaring ang CPDO ang magsilbing SME. Kung ang CPDO ay hindi rin magiging available, ang CPDO ay dapat makipag-ugnayan sa PPO sa pagtukoy ng SME mula sa pool of business development partners, tulad ng NGOs at CSOs, microfinance institutions, akademya na matatagpuan sa CMLAM o maaaring humingi ng tulong mula sa LGU livelihood worker upang magsagawa ng pagsasanay. Sasailalim sa post-learning assessment ang mga MD at EF participants pagkatapos isagawa ang MEDT1 at BEST1. Mahalaga ito upang masukat ang pag-unlad ng mga kalahok pagkatapos ng pagsasanay. Inihahambing ito sa resulta ng pretest upang makita kung gaano kalawak ang kanilang natutunan at kung saan pa kailangan ng dagdag na pagpapabuti.
Pagkatapos nito ay gagawa ang ating program implementers ng pre- and post-learning assessment report at training documentation report ng isinagawang MEDT1 at BEST1. Kinakailangan rin ni-encode sa SLP Information System ang training na nilahukan ng mga program participants sa kanilang participant profile. Kung ang mga kalahok na dumalo sa MEDT1 at BEST1 ay hindi na interesado na magpatuloy sa mga susunod na aktibidad, dapat silang pumirma ng waiver na nagsasaad na hindi na sila interesado na magpatuloy sa programa. Ngayong tapos na tayo sa ikatlong bahagi ng social preparation stage, talakayin naman natin ang huling bahagi nito, ang project proposal preparation. Narito ang mga hakbang na inyong magiging gabay sa yugtong ito. Una, ang SLPA at MD individual participants ay maghahanda ng Modality Application Form o MAF base sa napiling SLP modalities sa tulong ng ating program implementers. Maaari kayong humingi ng tulong mula sa isang technical expert sa paghahanda ng MAF. Dapat lamanin ng MAF ang mga sumusunod. Bukod sa mga dokumentong nabanggit, ito ang mga karagdagang dokumento na required depende sa napiling SLP modality. Ang Certificate of Eligibility o COE ay isang dokumento na nagpapatunay na ang program participant ay nakapasa sa eligibility requirements at nakakomply sa mga proseso ng SLP. Ito ay gagawin pagkatapos maisagawa ang project proposal preparation. Kapag natapos na ang paghahanda ng mungkahing proyekto, i-encode na sa SLPIS ang mga detalye ng SLPA at bawat miyembro nito. Kapag na-encode na sa IS, isang auto-generated na SLPA ID number ang itatalaga sa bawat SLPA. Ito ay magsisilbing guide ng mga program implementers sa buong proseso. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga hakbang sa paglikha ng mungkahing proyekto para sa ating EF participants. Kung ang EF participant ay pumili ng Employment Assistance Fund o EAF, ang program implementers ay maghahanda ng EAF needs assessments ng mga kalahok na pipirmahan ng PC at fund utilization commitment na pipirmahan ng mga kalahok ng programa. Magbubuo ng mungkahing proyekto ang mga program implementers para sa pagbibigay ng EAF sa mga kwalipikadong kalahok ng programa sa EF track. Ang mungkahing proyekto ay lalamanin ng mga sumusunod. Ito ang mga attachments ng mungkahing proyekto. Kung ang EF participant ay pinili ang Skills Training Fund o STF-EF, ang kalahok sa patnubay ng program implementers ay maghahanda ng MAF. Ito ang mga sumusunod na attachments ng MAF para sa STF sa ilalim ng EF track. Ang mga kalahok ay maaaring i-refer sa mga existing training providers na nag-aalok ng libre o counterpart training. Ang mungkahing proyekto ay maaaring i-cover ang allowance para sa pagkain, tirahan, at transportasyon ng mga kalahok. Pagkatapos maihanda ang MAF ng mga mungkahing proyekto, sasailalim na ang ating program participants sa resource mobilization stage. Kung sakaling may replacement ng program participant bago o pagkatapos isagawa ang release of grants, mangyari lamang na basahin ang punla Field Operations Manual. At diyan nagtatapos ang ating talakayan sa social preparation stage. Sa susunod na video ay inyong malalaman ang proseso ng resource mobilization stage. Para sa mga karagdagang impormasyon at mas detalyadong proseso, hinihikayat namin kayong basahin ang Field Operations Manual o FOM. Hanggang sa susunod mga SLP implementers, sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Paalam!